Rodora X, Sibyl, Fight Club, Glass, Split, The Hulk? Nani? So ilan lamang yan sa mga TV shows or mga movies na nagpo-portray ng isa sa pinakasikat na disorder. So sobrang fascinating na disorder na to kasi sa unang tingin parang fiction lang siya, no? Pero sabi nga nila, reality is stranger than fiction. So ayan, legit na may disorder na ganyan. Pero ano nga ba yung disorder na to? Ano ba yung mga causes niya? Paano ba siya tinitreat? Ilang personalities ba meron usually sa isang taong may disorder na ganito? So yun yung mapag-usapan natin ngayon sa video na to. Pero before natin roll yung intro, yung technical name pala ng disorder na to is actually dissociative identity disorder. Kaya, yan, roll na natin intro. Dali. So normal lang naman na feeling natin merong iba't ibang versions ng identity natin, 'di ba? Meron tayong office version, meron tayong student version, no? Meron tayong teacher version, lecturer version, meron din tayong casual version and so on. Pero itong mga versions na to is normal lang siya. Ibig sabihin parang alam natin deep down na parang isa lang yung identity natin, isa lang yung personalidad natin, isa lang yung pagkatao natin. So alam ko na iba-iba yung mga versions ko na pwede kong ipakita sa inyo, pero alam ko deep down na isa lang yung JP sa mundo, no? Isa lang yung identity ko. Ngayon, sa mga taong may dissociative identity disorder, disrupted yung identity nila. So, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Minsan, umaabot pa yan ng 100 identities sa isang tao. And yung mga identities na to, usually meron silang complete personality, meron silang sariling mga pangalan, meron silang mga sariling edad, meron silang mga sariling expertise, mga mannerisms, and handedness even, and so on. Kumbaga parang ibang tao talaga sila. Compared kasi sa normal, di ba? Yung parang meron lang iba't ibang version. Pero yung casual JP tsaka yung YouTube JP, parehas lang na kanan yung laging ginagamit. Right-handed siya, di ba? Pero sa mga tao may DID, sobrang iba, no, ng mga identities na meron sila within themselves. So sa DID hindi naman importante kung gaano kadami yung mga identities na present sa isang tao, no, basta meron silang alters na tinatawag, considered as dissociative identity disorder na yon. So speaking of that, no, yung technical term sa mga personalities na yan or mga identities na yan is alters. And yung transition, 'di ba, yung pagpapapalit, 'di ba, from one alter to another, ang tawag diyan is the switch. Pinapakita sa media na parang dramatic, no, yung mga nangyayaring changes. Pero in reality, instantaneous yun. Siguro may magbabagong konti. Like for example nga dun sa mannerisms nila, talagang for example, from being very confident, biglang magiging mahiyain na alter. So magkakaroon sila ng konting changes sa kanilang body language. Pero hindi naman siya ganun ka-dramatic. Parang ganun, instant lang siya. So usually, hindi alam ng mga alters, no, kung ano yung ginagawa ng ibang alters. Pero may mga cases na parang medyo aware sila, mas semi-aware sila, and even sometimes alam nila kung ano yung ginagawa ng mga iba't ibang alters nila. So it is case-to-case basis. But in general, medyo semi-independent yung mga alters na yan from each other. And yung mga alters is usually meron silang mga roles na ginagampanan para dun sa tao na yon, no? Usually yung unang lumalabas na alters is yung mga protector type, no? Yung mga protector alters na kung saan sila yung parang very assertive, no? Very matapang, they will do what they want, no? And usually sila yung parang mga intense, no? But at the same time, usually sila din yung mga madidiskarte, especially sa pera. And then meron din mga ibang alters, no, na parang lumalabas sila depende sa pangangailangan ng tao na yon, usually triggered by stress yan, no? Pag na-stress sila sa isang bagay, and then let's say for example, na-stress sila regarding sa kanilang project, sa kanilang schooling, so gagawa sila ng isang alter na very good sa school, na very good sa paggawa ng mga school works and being an academic achiever. And then of course, yun nga yung diversity din ng mga alters na yan, hindi sila nalilimita, no, sa biological makeup. So pwede mag-assume ng ibang gender or ibang sexuality yung mga alters. And then diverse din pagdating sa age, no. Minsan yung mga alters nila is sobrang tanda or sobrang bata compared dun sa taong merong DID. So talagang sky is the limit sa pag-form ng mga bagong identities sa mga taong merong ganito.
And we have to take note na yung mga taong may dissociative identity disorder, hindi sila gaanong aware, no, regarding sa process or regarding minsan sa mga ibang alters na meron sila. Parang minsan di nila alam kung kailan magsa-switch, no? Pero eventually parang makikita din nila yun or makikita din nila yung pattern kung kailan lumalabas yung isang alter, kung kailan umaalis yung isang alter, and minsan nakakausap din nila, no? Nag-uusap-usap din minsan yung mga ibang alters. So case-to-case basis siya. So napaka-strange yet fascinating ng disorder na to kasi imagine, no, parang sobrang daming tao within na isang tao lang. And you have to wonder, ano ba yung reason, no, kung bakit or kung paano napupush yung isang tao to split their identity para magkaroon ng gantong klaseng disorder. So in short, ano ba yung mga probable cause ng dissociative identity disorder? So, ang cause ng DID is almost similar sa PTSD. May biological part siya, meaning, no, may mga ibang tao is genetically prone sila to develop this kind of disorder. And of course, yung pinakasikat na explanation about DID is yung childhood trauma. So, kapag sinabi kong trauma dito, yung hindi lang yung parang pinagalitan sila, it's really an intense physical or even sexual abuse na naranasan ng bata nung bata siya. So, pansinin nyo yung mga movies or yung mga series na nag-i-involve yung mga tao may DID, usually yung kanilang mga backstories, nagkaroon sila ng mga encounters, nagkaroon sila ng mga traumatic experiences, no? So, mayroong mga data na nagsasabi na parang ang common is parang nabubury sila alive, di ba? O kaya naman talagang binubugbog sila, no? Pinapaso sila ng sigarilyo and so on. So, itong mga experiences na to is very, of course, traumatic. Dahil bata pa sila when they experience this kind of trauma, medyo kulang pa yung mga resources nila on how to cope with these kinds of trauma, with these kinds of situation. Kasi kapag adult tapos naka-encounter ng trauma, may dalawang route yan. It's either if face nila head-on yung trauma and then parang they can deal with it, they can cope with it, no? Since meron silang mga experiences and even social support, or meron silang prone for PTSD, so ang mangyayari is hindi nila kakayanin yung trauma and then magde-develop sila ng PTSD. So more about PTSD dito or dito, hindi ko alam kung saan lalabas yan, so panoorin nyo na lang. But anyway, sa mga bata, yung trauma, hindi lang dalawa yung pwede maging route nila. May pangatlo. So yung mga bata kasi, meron silang ability, no, na nawawala usually kapag nagiging adult na, and that is their boundless imagination. So one way, no, to escape that trauma is to go to the imaginary world. Pumunta dun sa parang mundo na kung saan limitless yung pwede nilang maisip, limitless yung pwede nilang magawa, limitless yung pwede nilang ma-imagine. Part ng boundless imagination na yun is ang pag-assume ng bagong identity. And yung identity na yun can be someone na pwedeng makapagprotekta sa kanila dito sa traumatic experience na nararanasan nila. And then, dahil nga naging effective yung gantong klaseng coping para sa kanila, uulit-ulitin nila whenever they experience stressful situations or even kapag naaalala nila yung traumatic experiences nila. Parang gagawa sila ng isa pang alter para mapigilan, no, yung mga memories na yon from resurfacing. And as you can imagine, mas maraming stressful situation na mararanasan yung tao is mas maraming mga alters ang lalabas sa taong ito. Kaya minsan umabot sila ng 100. Ngayon, ang tanong, paano nga ba tinitreat yung mga gantong klaseng cases? So, since ang cause niya is almost similar sa PTSD, yung treatment din niya is almost similar din sa PTSD. So, kailangan i-reprocess ng kliyente yung naranasan niya na traumatic experience during his or her childhood and then cope with it in a healthier way. Ang goal dito is magkaroon sila ng insight kung bakit sila gumawa ng mga alters nila. So, usually yun nga to protect them. And then eventually makamove on sila, no? Emotional speaking dun sa experience na yon. And once na nagawa na nila yun, may chance na pwede silang magkaroon ng tinatawag nating reintegration ng kanilang identity. Kumbaga parang dahil nga alam na nila yung purpose ng mga alters nila and then ngayon na parang na-process na yung trauma, parang hindi na nila kailangan yung alters na yon. So kumbaga parang unti-unti, no, through the process binubuo na or parang pinagko-connect na yung mga dissociated identities na meron siya. So from dissociated identities into reintegrated identity.
Yun nga lang, konti lang sa mga taong may DID na nag-undergo ng psychotherapy, ng ganitong klaseng psychotherapy, ang nakakaranas ng reintegration. So sa isang data, parang 12 out of 54 cases lang ang naka-achieve ng reintegration, no? But of course, syempre, hindi natin alam, maraming factors ang pwedeng involved dito, like for example, yung client mismo and even yung psychotherapy style. Kaya naman, may mga ibang nagkikriticize sa ganitong klaseng approach, no, sa treatment ng DID. Parang sinasabi nila, yung trauma model daw is somehow problematic. Kasi ang tendency daw kapag ganito yung modeling natin sa DID is possible na during psychotherapy is imbis na mag-unearth ng mga childhood trauma yung mga psychotherapists or yung therapy itself, it is also quite possible na mag-implant ng bagong memories yung psychotherapy na yon sa mga kliyente nila. So, maraming pwedeng maging implications yun. Unang-una sa lahat is dahil nagkaroon nga ng parang hinukay, no? Tapos nagkaroon ng false memory that is stressful. And stress can be a trigger for creating another alter. So, imbis na gumaling, imbis na mag-reintegration, mas dadami pa yung mga alters. And then another implication nun is probably medyo legal na. Kasi usually sa mga trauma na yan, may mga ibang taong involved. So, kung may ibang taong involved, possible na ipahuli siya and then parang magkaroon ng parang legal battle and so on. So, tapos malalaman na false memory lang pala siya, di ba? Or may chance na false memory lang siya. So, it's another can of worms. Kaya naman may mga ibang kampo na nagsasabi na yung trauma model ng DID is not really the one-all and all conceptualization ng DID. Kaya naman may mga ibang approaches, no, in terms of treatment ng DID. So parang may mga nagsasabi nga na parang hindi naman kailangan talaga ng reintegration, lalo na, no, kung nagkaroon na ng insight yung client regarding sa kanyang situation, no, parang imbes na ma-distress siya about it, parang tatanggapin niya na lang na marami siyang mga alters and yung mga alters na to is always there, no, to help him or her sa kanyang daily life. So kumbaga, ang gagawin ng mga psychotherapists is parang bibigyan siya ng psychoeducation regarding sa kanyang disorder, no? Ano yung mga potential stressors na pwede niyang makaharap because of this disorder, and even parang tuturuan siya ng basic stress management skills, no, sa mga problems ng real world, no? Mga general problems, and para hindi na sumobra or di na dumami yung mga alters niya, and para ma-manage siya na maayos yung dissociative identity disorder niya. So, yun yung mga potential ways on how to treat DID. Pero in general, isa ito sa mga pinakamahirap na i-treat, no? As you can see nga, yung kanilang prognosis is not that high. But at the end of the day, yun nga, as long as hindi na masyadong madidistress yung tao regarding sa kanyang situation is, I guess that's good enough, no? Kesa naman yung parang sobrang distress siya about it. In other words, marami pang research ang kailangan para masabi kung ano ba talaga yung treatment for DID. So, isa na siguro sa pinaka-overrepresented na disorder sa media, yung dissociative identity disorder, no? Mapa-Hollywood man yan, mapa-TV series man yan, no? Mapa-novels, K-drama, and even dito sa Philippines, di ba? Gumawa na sila ng series about dyan, yung Rodora X. Yun lang yata. Di ko alam. Of course, just like any other disorders na pinoportray sa media, napakalayo ng realidad natin sa kung ano yung nasa screen, di ba? This time, mas strange pa yung reality compared sa fiction. Kasi sa media, parang sinasabi, no, 3, 2 lang yung mga other alters nila, when in reality, it can reach up to 100, no? O kaya naman napaka-simplified ng conceptualization nila regarding sa DID, yung parang it's either may isang mabait, may isang masama, no, na personality, when in reality, mas complicated ba doon, no? Mas maraming conceptualizations, mas maraming hypothesis, and even yung mga explanation kung bakit lumalabas yung DID sa ibang tao, sobrang complex, no? Till now, hindi pa ganong naintindihan kung ano ba talaga yung cause ng DID, and therefore yung treatment, medyo nahihirapan pa rin tayo. So, regardless, mas mainam pa rin na kumonsulta tayo sa mga eksperto, especially kapag nakakaranas na tayo ng sintomas na to, or yung mga mahal natin sa buhay nakakaranas ng ganitong klaseng sintomas. Ayan, napag-usapan natin kung ano nga ba yung DID, no? Ano nga ba yung potential causes niya, and ano ba yung potential treatment, and sana may natutunan kayo and nag-enjoy kayo kahit paano. So maraming salamat sa mga members natin na directly sumusupport sa ating channel. So ayan sila, tignan nyo na lang kung nasan, no? And of course, maraming salamat din sa mga subscribers, sa mga likers, sa mga commenters, and sa mga tao mag-share ng video na ito. So, yun muna sa ngayon, and maraming salamat sa pakikinig, and as always, enjoy learning! Bye!
Long time no see. Bye!